Attention mga boss, another day, another property ang titignan natin sa araw na ito. So may nag-message sa akin sa aking messenger, taga dito sa amin. So meron siyang sinabi na isang property na titignan namin sa araw na to. So tara, tignan natin itong property na ito. So yung mga boss, andito na tayo sa property. Nakalong cemented road siya oh. Ang ganda ng property ito, mango farm pala siya. Meron daw itong 20 na puno ng mangga. So ipapakita ko sa inyo itong property na ito. Libutin natin kung kaya natin libutin. So tara, check natin. Yan. So mga boss, dito tayo mag-start yung property. Diretso na yan. Nakalong cemented road. Ayan, sementadong daan. Ang frontage niya siguro estimate ko na sa mga 30 to 40 meters. So ito po yung mga manggahan po niya. Papasukin po natin yan para makita nyo po yung loob ng property. So ayan po, may power line na rin po dyan, tsaka internet connection. So may PLDT at may converged source of water po. May nawasan na rin po dito. Magpapakabit na lang po tayo. So kasama ko po yun ang source po namin, si Kuya Elmer, sa property na ito. So hanggang dito yung kanyang frontage. Ipapakita ko sa inyo. May muhon na po dito. At i-explain ko na rin po sa inyo yung ano po dito. So ito po ay titled property. Ang kabuuan daw po ito ay nasa 3 hektarya. Pero ito nga po, ito po yung muhon po niya. Itong part na ito ay nabenta na daw po. May nakabili na. So ano po ito? Subdivide. So dito po, ito na po yung isang binebenta. Ito po ay 1 hektarya. So 1 hektarya daw po yung binebenta. Kasi kabuuan nga po ay 3 hectare. So 1 hectare po yung ibebenta. At ito nga po ay ayan, ito po yung way na papunta po sa town proper. Mga ilang kilometro po na, siguro sa mga 12 kilometers. Sa T-Flex exit, siguro sa mga 20 kilometers po sa Maynila. 3 hours driving po. At dyan po ay kabahay na po dyan. Meron malaking bahay po dito. Kapitbahay ninyo kung sakasakali po mabili nyo yung property na ito. Dito nga po ay kapit barangay lang po namin itong lugar na ito. Kaya kakilala po namin at kabisado po namin yung mga tao dito. So may mga kabahayan na po dyan. Ayan po, may mountain view po dyan. Ayan. So ito yung Mount Balungaw. Kitang kita rin po dito. So pasukin natin tong property na ito. So andito na po kami sa loob ng property. Ayan po, mango farm po siya. Ano, yung mga mangga po niya, bata po ito, mga siguro sa mga 10 to 15 years ang mga mangga po niya. So ilan yung mangga niya? 22. So nasa 22 pala yung kanyang puno ng mangga. At ayan lang po yung simentadong daan. Mas mataas po yung property kaysa sa kalsada po. So yun po yung advantage po natin dito. At yun nga po, sabihin ko po sa inyo, ito po ay flood free po siya. Hindi po ito binabaha. So 22 na puno ng mangga. At meron din pong iba't ibang mga puno pa po na nakatanim o tumubo dito sa property na ito. So tingnan natin yung ibang part pa ng property na ito. So dito po sa part na ito, meron kayong mountain view, no? Yung Mount Bangkay. At dito nga daw po yung boundary po niya. Diretso po yan hanggang doon. Tumala po doon sa sementadong daan hanggang dito po. Yan daw po yung boundary. Papunta na po doon. Kasama po itong mga mangga na ito. Kaya mango farm. Sa mga naghanap po ng mango farm po dyan, baka ito na po yung nahanap nyo. Masukal nga lang po ngayon, may mga damo po. Pero kayang-kaya natin linisan yan kasi may mga tao naman po tayo na pwede nating upahan o arawan na maglilinis po kung sakaling kayo po ang makabili sa property nito. Ang presyo po pala ng property na ito ay 2.5 million. Ayun po, sabi po ng source po namin dahil siya po ang nakadirect po sa mismong may-ari ng property nito. So 2.5 million. Kung gusto pa i-negotiate yung price, pag-usapan po natin yung presyo po. Baka sakali po pwede nating usapin yung seller na pwede na po niyang i-all in. So ayun po, tignan nyo ang ganda ng property na ito. Ang ganda tignan. Ayan yung mga mangga po niya. Ayan po yung bahay, pero hindi po kasama sa bentahan yan. Baka sakali po sa susunod na baka ibenta na rin po yan sa kung gusto nyo mag-expand. Baka sakali po ibenta rin po yan. Okay, yung boundary natin yan. So yung boundary po niya, doon po daw po sa may ipil na yun, pag ganun na po siya. Sa may fish pan na yun. May fish pan po doon. So ito, walang fish pan to. Walang fish pan daw po ito. Kukunin yung 1 hectare. Baka sakali makuha yung one fish pan.
Ayun sa fish pond. So kasi po ito yung nga po sabi ko, 3 hektarya daw po ito mahigit. Ang kukunin daw po dito ay 1 hektarya, yung ibebenta daw po ay 1 hektarya. Baka sakali daw po pag kinuha natin yung 1 hektarya, baka makuha yung fish pond at yung mga mangga na ito. So kasama pala yung mga mangga na yun, kasama. Pero yung fish pond baka sakaling makuha daw. Ayun po. So ganito po kaganda yung property nito. Dito sa part na ito sa taas ay patag po siya. Pero sa bandang likod ay pa-slope na po siya. At maganda yung view kasi may dito overlooking siya. At maganda rin dito ay meron siyang mountain view. Ayun po, mountain view, ganda tingnan. Kaya sa mga naghanap po ng ganito, mango farm, baka ito na po hinahanap nyo. At yun nga po ay maganda po dito, i-view nyo po muna ng personal. Yun nga po yung presyo na sinabi ko po ay 2.5. Titled property po ito. Buhay nakapangalan sa titulo? Buhay pa. Buhay pa daw po yung nakapangalan sa titulo. Ay source po namin. Tax updated hindi. Tax updated. Tax updated daw po sabi ng source po namin. So wala daw po problema sa mga dokumento po niya sa titulo. Wala daw po problema. Ayun po ang sabi po sa amin ng source po namin. So ayan, at tignan pa natin ibang part ng property. So andito po ko sa ibang part ng property. So dito pala mag-i-eskwala daw po dito, mag-letter L daw po dito. Gaganon daw po dito. Ayan, sa may likod ng bahay po na yan. At dito sa may pader na to, yan daw po yung boundary. At diretso na po yan. Pero yun nga po sabi, baka daw po makuha pa yung fish pond po dyan. So malaki po yung fish pond po niya. Ayan, so hanggang pa yan, sa may mga puno na yun. Baka sakali, may mga puno na yun. Okay. So kailangan natin itong ipa-geodetic para malaman natin yung makuha natin yung 1 hektarya na binibenta po nila. So ayan po, may kapitbahay na po kayo, kaya hindi po nakakatakot sa property, dito sa property, dahil kakilala lang po namin yung mga tao po dito, dahil kapitbarangay lang po namin itong property nito. So ito po yung fish pond na sinasabi baka sakali daw po ay makuha sa 1 hektarya. Baka ito po yung yun nga, baka makuha sa 1 hektarya po. At doon po yung boundary, pagkano na po siya, kasama yung mga mangga po na yan. Ayan po, diretso na po hanggang sa may ano na po yan, sa may tawag po dito, sa may sementadong daan. So maganda yung property na to. At yun, tabing sementadong daan. At yung presyo nga po ay 2.5 sa hektarya, nasa 250 per square meter lang po yung presyo ng property. So ayan po, may mountain view. At kabahay na po dyan. At yung signal, meron na po ano po dyan, no? Yung cell site o tower. Ayan po. At baka sakali po kung gusto mo mag-expand, dahil baka daw po ibenta pa daw po itong part na ito. Ayan, sabi po nung aming source, baka sakali daw po ibenta pa yan. So pag kayo po nakabili dito, ay pwede po tayong mag-expand po dyan. Ayan po. At ganoon din po, baka sakali daw po ibenta rin yung bahay na yon. Pwede kayo na rin pong bumili kung sakaling kayo po ang makabili sa property nito. So tingnan nyo kung paano po kaganda o kaano po itong property nito. Pa-slope po siya na tingnan nyo naman po yung view. Ayan. So sa mga naghanap po ng ganito, baka ito na po hinahanap nyo. Okay. So ulitin ko po, 1 hectare. Ang presyo po niya is 2.5 at located po dito po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. Sa mga naghanap po ng ganitong property, kontakin nyo lang po ako kung gusto nyo mag-view para may pakita po namin sa inyo personal. Nasa screen po yung aking contact number. Pwede nyo akong tawagan sa Messenger, sa Viber, sa WhatsApp. Yung aking number po dyan, nakaregister po sa Viber at WhatsApp po dyan. So, please follow and subscribe para sa mga ibang property na ibablog po namin na kagaya na ito. So, maraming salamat po. God bless.